More properties of parabolas tayo. So, this time naman, ang magkakaroon tayo itong panibagong table natin for obtaining the equation of a parabola. Depending on kung saan ba siya naka-open, is it if the parabola opens to the right, to the left, or is it open to the upward, or is it open upward or downward. So, ang pinagkaiba lang yan is that yung unang diniscuss ko, kapag yun ang gagamitin natin na table or set of equations kapag yung vertex natin ay nasa origin. And ito naman, pangalawang table natin, itong gagamitin natin kapag wala sa origin yung ating vertex. At meron tayong vertex at the point H and K. Okay. So, before tayo mag-example, let's state or let's expand this given equation into general form. Kasi mamaya ha, paano mag-expand ng standard equation into general form. Okay? So, para maging general form itong ating standard equation na given, kopyahin lang natin yan. Y plus 4 plus times y plus 4 is equal to, eto ano natin, multiply na natin siya. So, negative 8 times x, that is negative 8x. Negative 8 times negative 5, that is positive 40. Okay. So, mag-FOIL method tayo ngayon dito sa ating y plus 4 times the quantity of y plus 4. So, y times y, that is y squared. Y times 4, that is 4y. 4 times y, that is 4y. And 4 times 4, that is 16, is equal to negative 8x plus 40. Simplify natin. Let's combine like terms. That will be y squared plus 8y plus 16 is equal to negative 8x plus 40. Okay, i-equate natin nga itong equation natin into 0 and then pagsamahin natin yung mga etong 16 at saka 40 natin. So, it will become y squared, then si x muna, 8x plus 8y. Then, pag transfer natin itong 40 dito sa kabilang side ng ating equation, magiging negative na yan. So, 16 less 40 is negative 24 is equal to 0. So, eto na ngayon ang ating magsisilbing general form ng ating given equation na the quantity of y plus 4 squared is equal to negative 8 times the quantity of x minus 5. So, in case na ang given sa problem ay naka-general form, gaya ng ginawa natin dun sa unang discussion natin, ang gagawin lang natin is magko-completing the square ulit tayo para gawin siyang para maibalik natin siya into standard form. Okay? Sa first example natin sa ating pangalawang discussion, example 1, write an equation of the parabola with focus at 2.5, focus at 2 and 5, and directrix is x is equal to negative 6. So, ang gagawin natin ay sketch yung graph ng ating equation, and then ano ba yung magiging equation natin dito sa ating example number 1 given na ang focus at saka yung kanyang directrix. Since kapag ganitong cases class na wala tayong pagbabasehan kung anong equation ang gagamitin natin and given lang ang focus at saka directrix, first thing to do is to sketch yung graph ng ating
magiging parabola or yung yung given dun sa problem, i-sketch natin yon sa ating Cartesian plane. So, mag-create tayo ng ating Cartesian plane. Ayan. Yung ating given ay focus 2 and 5. So, that is 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan yung 5. So, andito yung ating focus. That is 2 and 5. Yung isang given natin ay yung ating directrix. Line of directrix, that is x is equal to negative 6. X, so meaning to say, dito tayo sa ating x-axis maghanap ng ating directrix. Negative 6 yung given, therefore negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and negative 6. Andito ngayon yung ating line of directrix. Si negative 6, dito tatama yung ating line of directrix at i-label natin siya ngayon as cursive L such that x is equal to negative 6. Okay. Meron na tayong graph ngayon ng ating given sa ating problem. Now, kung hindi nyo pa mapapansin kung saan mag-open yung ating parabola, bahala kayo dyan. Mahirapan kayong mag-determine kung anong gagamitin nating equation dito sa ating table. But, since dito sa ating given, isn't it obvious na kung saan mag-open yung ating parabola? Kasi, di ba, laging, kapag given na yung focus, alam mo na kung saan mag-open yung ating parabola. Kasi always na nasa loob or nasa bunganga ng parabola natin yung ating focus. Therefore, dito pa lang sa ating focus tsaka directrix na given, masasabi na natin na yung ating parabola will open to the right. Diba? Kasi nga yung directrix natin, sabi ko nga laging nasa puwetan, parallel sa puwetan ng ating or sa vertex ng ating parabola. And yung ating focus ay always na nakapaloob sa bunganga or basta nasa loob ng ating parabola. Okay. So, dyan na tayo ngayon magbe-base kung ano yung gagamitin natin dito sa ating table. To the right yung ating nahulaan. Therefore, ito ang gagamitin natin na mga equation, focus, directrix, axis of symmetry. Okay. Pero bago yan, paano natin ngayon malalaman yung ating vertex? Kahit wala tayong formula, kasi wala tayong indicated na formula dito sa ating table, in obtaining our vertex, right? Simply, kung matatandaan din ninyo, ang C-value natin. Okay. Ang C-value, di ba kinukuha natin yan doon sa ating unang discussion pag given yung equation. Pero kahit wala yung equation, actually, pwede mo siyang kunin. Yun yung sinasabi kong distance ng focus sa vertex at distance ng vertex sa directrix natin. Okay? And, pansin niyo dito sa ating graph, given ang directrix, given ang focus. So, ang gagawin lang natin ngayon ay magbilang. Ilan ba yung distance nito? And kung ano yung nasa gitna, sino yung nasa gitna, andun mismo yung ating vertex. Okay? So, that is, mag-start tayo kay line of directrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, 8 ngayon yung distance ng ating line of directrix sa ating focus. Let's divide by 2. Ano ba yung kalahati ng 8 ay 4. Therefore, magbilang ka ng 4 from your directrix, magbilang ka ng 4 from your focus pagitna, and then dun na yung mismong dun na yung point mismo ng iyong vertex. So, that is label ko lang -1, -2, -3, -4, -5.
So, 1, 2, 3, 4. Okay, andito yung pang-apat. And tignan natin kung magtutugma sila. 1, 2, 3, 4. Okay, andito yon. Pero hindi natin dyan ilalagay yung point. Okay, kasi yung vertex itapat natin doon sa ating focus. Ayan. Sa negative 2 and then 5. So, ito ngayon yung magsisilbing vertex natin. Okay? Always na magkatapat ang vertex at saka focus. Okay po? So, ang value ngayon ng ating vertex ay negative 2 and 5. Okay? Kahit wala tayong formula, madedetermine natin lagi ang ating vertex. Basta lagi lang tatandaan na equal yung distance ng directrix sa vertex at vertex sa focus. Okay po? Ngayon, yung C naman natin, ay ano ba yung distance ng vertex sa directrix natin? That is, ilan na nga ba kanina? 1, 2, 3, 4. Yung distance din ng vertex to focus ay 1, 2, 3, 4. Therefore, kung ano yung distance ng vertex to focus at vertex to directrix, yun din yung value ng ating C. Okay? So, meron na tayong vertex and then meron na tayong C. And eto, bago ko makalimutan, may mga pagkakataon kasi na napagpapalit-palit kung asan ba ang H at saka asan ba ang value ng H at saka K. Minsan nakukuha nila ang H at saka K natin sa focus, which is wrong, okay? Hindi po sa focus makikita or hindi sa focus yung value ng ating H and K, kundi laging nasa vertex, okay? So, ang H and K natin ay etong mismo sa vertex natin. That is negative 2 ang value ng H and 5 naman ang value ng ating K. Okay? So, ngayon, mayroon pa tayong kulang para mabuo natin itong graph natin. Yun yung ating latus rectum. Okay? And take note, sa pagkuha natin ng length ng latus rectum natin, all we need to do is to get yung kanyang length. And yung formula natin sa pagkuha ng length ng ating latus rectum ay 4C, right? And meron na tayong value ng C, therefore let's multiply 4 times 4, that is 16. So, ito ngayon yung length ng ating latus rectum. Okay, meaning to say, 16, i-divide natin yung 16 natin sa 2. 16 divided by 2, that is 8. Ibig sabihin yan, magka-count tayo ng 8. Okay, dito sa ating graph, from focus, magka-count tayo ng 8 papuntang left. Magka-count din tayo ng right, from focus papuntang right. Okay, so dito tayo sa graph. From here sa ating focus, mag-count ka ngayon papuntang left o pataas ng 8 counts and then another 8 counts pababa para alam natin yung end point ng ating latus rectum. So dagdagan ko lang yung ating dito. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and lagyan ko lang din ng label 8 9 10 11 12 13 4 3 2, 1. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this is negative 1, negative 2, and negative 3. Okay, burahin ko na to. Yan. So, from here, 5 yung value ng y natin. Mag-count tayo ng 8 pataas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nasa 13 yung end point ng ating latus rectum. Siyempre, itapat natin yan sa ating focus, 'di ba? Kasi yung latus rectum natin ay magi-intersect siya doon sa ating focus. And another 8 counts pababa naman. So, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa negative 2 and nasa negative 3 naman yung pangwalo. So, itapat din natin sa ating focus. So, ang endpoints ng ating latus rectum, ang magiging endpoints ng ating latus rectum, okay, ay 2,
and 13, and then yung isa pa ay 2 and negative 3. Yan yung endpoints ng ating latus rectum. Connect lang natin. Yan. Okay. Now, pwede na tayong mag-create or i-draw na natin yung ating parabola. So, mag-start tayo dito. Dapat dadaan siya doon sa endpoint ng ating latus rectum. Siyempre, dadaan siya sa vertex and dadaan siya ulit doon sa endpoint ng ating latus rectum. So, that's how we are going to graph our parabola kapag given lang ang ating focus tsaka directrix. Anyway, let's confirm kung tama ba yung ating mga sagot gamit yung ating table. Okay, so y minus k squared is equal to 4c x minus h, and then yung focus natin ay h plus c k, directrix natin ay x is equal to h minus c, y minus k, and then to the right. Okay. Ano yung nakuha nating okay, ano lang natin, ilalapat lang natin itong mga value natin. Ang nakuha nating h at saka k ay, ang vertex natin ay negative 2 at 5, and yun yung ating h and k. So, ilagay natin siya dito sa ating equation. So, that will be y minus, ano yung k natin? That is 5. 5 squared is equal to 4 times yung c natin kanina ay 4. So, that is 4. And then, x minus h, ang h natin ay negative 2. Ayan, simplify natin. Kasi multiply natin yan, then yung sign nito. Y minus 5 squared is equal to 4 times 4, that is 16, times x, negative times negative, that will become positive 2. So, eto na ngayon yung ating standard equation ng ating example number 1. Given na yung focus at saka yung directrix. Okay, dito naman tayo sa ating focus. Tingnan natin kung tatama ba doon sa given natin na focus dito na 2 and 5. Given doon sa nakuha nating value ng C. At yung H at saka K natin, which is yung ating vertex. Again, yung ating H ay negative 2. So, negative 2 plus yung C natin ay 4, di ba? And yung K natin ay 5. So, simplify natin. Negative 2 plus 2 will become 2 and 5. So, this is correct. Tumugma siya doon sa ating given na focus. And then, dito naman sa directrix natin, x is equal to h. Ang h natin ay negative 2 minus c, which is equal to 4. So, x is equal to negative 2 minus 4, syempre mag-add tayo dyan, and then sundin natin yung sign ng mas malaking number. So, it will become negative 6. So, eto naman yung ating directrix, which is true kasi already given na yung ating directrix, and tama naman siya na negative 6. Yung axis of symmetry natin, eto yung maghahati equally doon sa ating parabola into 2 equal parts, right? And ang K natin ay 5. So, tignan natin pala, hindi ko pala siya nailagay kanina sa ating graph. So, ang axis of symmetry natin ay nasa y-axis, and that is 5. So, tignan natin. Ito yung y-axis natin. So, asan si 5? Andito siya. Ngayon, ang gagawin lang natin para i-indicate yung axis of symmetry natin, mag-draw lang tayo ng broken lines na dadaan sa ating vertex, na dadaan sa ating focus. Ayan. So, yan yung magsisilbing axis of symmetry natin. Okay? So, that's it. I hope na nasundan ninyo yung ating unang example. So, see you sa ating pangalawang example.